Tandem. At Tandem dahil sa kontrobersiya, Tandem ha? Galit ang ating mga kababayan. Oo. Galit, maraming galit. At isa po sa prioridad ng seguridad ngayon, Tandem, ay itong tanggapan ng DPWH dyan po sa Maynila, Tandem. Ay hingi po tayo ng update hinggil dito. Nasa linya po natin si Police Major Philip Ines, ang tagapagsalita po ng Manila Police District. Major Ines, magandang gabi. Live tayo sa Riding in Tandem sa balita. Si Henret Glenn po. Hi, sir. Yes, Sir Glenn, Sir Henry, isang mapagpala at kalmadong gabi, ganun din sa mga nakatugaygay at nanonood sa inyong programa ngayon. Opo, Major, nito nga mga nakaraang mga araw, naging sentro din po ng kilos protesta, yung harapan po ng tanggapan ng DPWH sa Maynila. Ngayon po ba, meron po ba tayong mga inilatag na mga bagong security protocol po dyan para po matiyak po na ligtas po yung mga empleyado din pumapasok po dyan? Meron po bang ganun tayong ginagawa ngayon dyan, Major? Yes, meron tayong security plan na nilalatag dyan. Hindi lang doon sa lugar na yun, kundi doon din sa Mindiola Okay. at sa iba pang lugar dito na binabantayan natin sa lungsod ng Maynila. Sir, sa Friday po, may tinatawag na Black Friday protest. No, ano ho ba yung mga lugar sa Maynila yung posibleng pagdausan po ng mga kilos protesta at ano po yung paghahanda ng MPD dito? Yes, katulad ng binanggit ko sa iyo kanina, Sir Glenn, Sir Henry, meron tayong security plan dyan at kung saan nga binabantayan natin itong mga pupuntahan nilang mga lugar, kung saan sapat yung ating hanay na ilalatag dyan para bantayan natin yung kaisang katatagan ng ating lungsod. Kung saan patuloy tayo nakikiusap dito sa ating mga kababayan na mag-stage ng protest ditong Friday, kung saan sabi nga natin dito ay patuloy nating nirerespeto yung kanilang karapatan para mamahayag, pero palagi nating pinapakiusap sa kanila na ang karapatan at kalayaan ay laging may kaakibat na responsibilidad. Oo nga, Sir Philip, naalala ko yung nangyari sa Batasan. Actually, until now, Tandem, nag-iimbestiga po ang Quezon City Police District. Yung nangyari naman po sa Batasan, naging maras yung kilos protesta huron. Hindi maiiwasan, sir, na baka umabot sa puntong ganyan, sir. Paano natin pinapaalalanan ng tropa ho natin na hanggang saan ba talaga yung hangganan? Yan ang tinatawag, Tandem. Paano pag nagkasakita na, sir, nagkatulakan na? Paano ang turo ninyo sa ating mga tropa? Tundo pa rin tayo sa maximum tolerance. Sabi nga yung pinakamataas na antas ng pagtitimpi, gagawin natin yan. Pero pag nakakita na tayo ng hayagang paglabag, pananakit, paninira ng mga kagamitan, wala tayong magagawa kung hindi ipatupad natin ang batas. Arestuhin natin itong mga gumagawa nito. Oo, sir, paano ang intel natin, sir, nung nangyari naman sa pag-aari ng Diskaya sa Pasig? May mga lightning rally, Tandem, na nangyaring ganyan, Ayun sir. nga, Gulatan. Oo, sir, gaano kahanda kayo sa biglang ganon? Pero tayo nagmo-monitor dyan kung saan hindi lamang yung mga tinatawag nating overt personnel natin, may mga covert personnel din tayo dyan na nilalatag natin dyan. At patuloy natin pinapakiusapan itong mga grupo na ito, either itong progresibo na itong grupo na to at yung mga iba pang nagplaplano dyan na palagi nating tatandaan yung pakiusap natin. May mga Freedom Park tayo sa lungsod ng Manila na nagpapatunay ito na nirespeto natin yung kanilang karapatan. At ulit-ulitin natin yan. Pag pumunta kayo dito, hindi namin kayo pipigilan. Kung hindi, babantayan lang natin yung kaayusan doon sa lugar. Pwede kayo pumunta rito sa Liwasang Bonifacio, Plaza Miranda, Plaza Dilaw at Plaza Moriones. Yun. Pero doon sa mga lugar na hindi kasama dito sa ating mga lugar na ipinagbabawal talaga natin na magprotesta, dahil palagi natin titignan na, Sir Glenn, na Sir Henry, na yung karapatan nila na palaging sinasabi nila at pinagsisigawan nila, tignan din naman nila yung karapatan ng iba na habang nakalukip-kip ay natatapakan nila. Ayan, opo. Major, paiiralin ba natin yung no permit, no rally? Lalo na't ang sentro po na usapin ngayon ay ang DPWH at wala ho yun sa listahan ng ating mga Freedom Park po. Tama po kayo dyan. Pinapatupad pa rin natin yung no permit, no rally. Kaya nga patuloy natin sila pinapaalalahanan na pwede naman nilang gawin yon. Pwede nilang gawin yung kanilang mga kung ano man yung kanilang hinaing. Sabi nga natin may mga lugar tayo dyan sa lungsod ng Maynila na pwede nilang pagganapan. May mga lugar lang talagang hindi natin sila pinapayagan. So hindi natin papayagan sa harapan ng DPWH, sir? Ganun po ba? Tama po kayo doon kasi yung lugar na yun na hindi naman po talaga kasama yon sa Freedom Park natin. Napakalaki po ng Freedom Park natin dyan. Yung Liwasang Bonifacio, napakalaki po niyan. Kaya alam po, sabi nga natin dito, may mga lugar talagang hindi natin pinapayagan dahil alam naman natin kung ano yung magiging epekto nito. Unang-una, may marami po tayong mga taong dumadaan, marami po tayong nagtatrabaho dyan na maihimpil po yung kanilang ginagawa dahil po doon sa kanilang mga gagawin ng mga, sabihin natin, ng mga grupo na magpoprotesta doon sa lugar na yon.
Alright. Yan. Sir, kakambyo lang kami ni Sige, Tandem Tandem. rin. Bermans na po. Kumusta po ang sitwasyon ngayon sa Divisoria? Latag ng seguridad po. Kitang-kita naman natin yung Divisoria na sabi nga natin, malinis yung lugar at wala pa naman tayong mga kaganapang maaaring pumukaw sa ating kamalayan. May dalawa kasing istasyon na nakakasakop dyan. Ito yung ating Station 2 o yung ating Moriones Police Station at saka yung ating Station na 11 o yung Binondo Police Station natin. Kung saan nakikita natin na pinapataas nila yung presensya ng ating mga kapulisan. Hindi lamang yon, gumagamit tayo ng iba't ibang estratehiya para yung ating mga kababayan, paalalahanan natin yung ating ginagawa dyan na Oplan Bandilyo o yung Oplan Paalala. At marami pa tayong mga ginagawang pamamaraan para yung mga kababayan natin mabantayan natin. At syempre nakikiusap tayo sa ating mga kababayan. Kung sakali na may mapapansin kayo mga kinakailangang individual, mga bagay, tawagan nyo kami dito. Gamitin nyo yung 911 at sasabihin nga namin ng mga Pulis Maynila ay nasa dulo lamang po ng inyong mga daliri. Oo nga, sir, may ano na ba tayo? May naoobserba ng kumakapal yung tao o wala pa naman? Kasi kadalasan tayo, mga kababayan natin sa probinsya, kadalasan sir, pag nanto, namamakyaw na sila sa DV eh. Namamakyaw sila dyan, tapos ilalako nila ngayon sa probinsya nila, sir. May mga ganun na ba o so far wala pa naman? Ngayon wala pa tayo napapansin yan, pero kalimitan, taon-taon napapansin natin yan. Alam mo naman yung ating mga kababayan, pag malapit na talaga, doon na nagdadagsaan eh. Kaya nga, tuwing na lang malapit na yung ating Pasko, makikita natin, napakaraming tao dyan sa lugar na yan. Ito yung pamilyang bayan natin. At sabi nga, noong nakaraang taon, wala naman tayong mga naitalang kahit anong kaganapan. At ito naman, inaasahan natin, ngayong taon na ito, ay may tatawid din natin siya ng maayos. Oo, tsaka Tandem, medyo kalat-kalat na rin po, Major, yung bilihan dyan sa Maynila. Meron na kasi Tandem na nabibilihan dyan sa Carriedo, sa Carlos Palangka, kaya hindi na sentro talaga ang Divisoria minsan Major, tama po ba? Ganun pa rin, sabi nga natin, kahit na sabihin natin marami pa rin pamilya dito sa lungsod ng Maynila, pero sabi nga natin, alam na natin, sabi nga, kahit nung unang panahon pa, sikat na talaga itong Divisoria. Talaga dinarayo tayo. Tinaasahan talaga natin yan. Yung mga ating mga kababayan, galing sa mga probinsya, yung mga karating nating mga bayan, talaga pumupunta dito ng Divisoria kasi alam natin talaga napakamura ng bilihin dyan. At yung latag ng seguridad natin dyan, nakikita natin na maganda at hindi nagkakamali. Yung mga station commander natin na nandun, na maganda yung pagkakalatag natin, pinalalakas natin yung presensya ng ating mga kapulisan sa mga panulukan at kabaan ng ating lugar. Malinaw. Major, napakalinaw. Maraming salamat. Lagi kayong mag-iingat, sir. Yes, Sir Glenn, Sir Henry, maraming salamat sa pagbibigay ng pagkakataon. May bigay namin ng mga itong impormasyon. Muli, sa ngalan ng aming punong taga-Timon, Police Brigadier General Arnold Abad, makakaasa kayo sa kagyat at serbisyo para sa Manileño. Kalmadong gabi po. Kalmadong gabi. So yan mga katandem, si Police Major Philip Ines, tagapagsalita po ng Manila Police District. So kasado na yung kanilang